Hi! Gretchen here. Welcome to Get Smarter and Better, where our goal is to grow every Filipino SME's ROI. Together, we will try to answer some of the most frequently asked questions and encountered concerns of entrepreneurs like you. So today, tingnan natin kung anong mabubunot natin dito sa mahiwagang kamay. This one. Let's see. Should I hire in-house marketing full-time or should I just outsource everything? Okay, isa rin to sa mga pinakamadalas na dilemma ng mga business owners. Lalo na kung small to medium scale. Kasi kung entrepreneur ka talaga, alam mong napakalaking gastos na mag-hire ng tao. Kasi hindi lang naman yan tungkol sa sweldo. Babayaran mo yung Pag-ibig, PhilHealth, SSS. Kakausapin mo siya araw-araw. Ipaplano mo ang kanyang talent development. Papadala mo siya sa kung ano-anong training. Ang dami-dami talagang kailangan gawin pag nag-hire ka ng in-house na tao. Pero tutulungan ko po kayong masagot yon. Para malaman nyo po kung dapat mag-hire kayo ng full-time na in-house marketing. Isa po sa mga tanong na dapat nyo rin pong masagot para sa sarili nyong negosyo dahil posibleng iba-iba po ang sagot sa bawat isa sa atin. Una pong tanong, part po ba ng core business skills or core business departments nyo talaga dapat ang marketing? Kailan oo ang sagot? Kapag po halimbawa, meron kayong product, physical product na binibenta na kailangang i-grow yung branding. Kapag kayo ay retail brand, kapag kayo ay retail service, most of the time, highly recommended po talaga na meron kayong in-house full-time marketing personnel na siyang magiging responsible sa pag-create ng content, pwedeng pag-answer ng initial inquiries, or maybe even drafting a website on Shopify or WooCommerce. Sa kabilang banda, kung kayo po ay halimbawa isang engineering firm or IT firm or maybe even a school, an academy, na ang mga employees nyo po, ang core skill talaga nila ay engineering, teaching, or maybe even cooking, kung cooking academy po yung inyong negosyo, no? Kung ganun po ang konteksto, baka nga po mas tama na mag-invest po kayo sa tamang outsourced marketing partner. Dahil sila po magfo-focus para pag-aralan talaga kung sino ba yung inyong clientele, ano ba yung dapat yung branding, ano dapat ang itsura ng website nyo, anong lead magnets ang nandoon, paano yung overall strategy. Sila po kasi yung mas sanay sa specifically sa pag-market po talaga ng mga negosyo na kagaya sa inyo. So again, kung core need po ng business nyo ang daily marketing, yes, you may hire and invest in an in-house marketing personnel. Pero kung non-core nyo po ang marketing, kagaya nga po ng mga engineering firms, schools, or maybe even culinary academies, etc., IT firms, then you may be better off by outsourcing the entire thing to an expert marketing services provider. And bago ko po tapusin, actually may pangatlo pong sagot. Pwede rin pong combination. Sa karamihan po ng mga clients namin na service-based business, actually ang pinaka nag-work po talaga, combination ng in-outsource nyo po yung strategizing and execution of main foundational assets, kagaya ng website, email marketing, etc. Pero meron po kayong full-time na in-house na tao na sumasagot sa lahat ng inquiries, sumasalo sa mga warm leads at nakikipag-usap sa mga kliyente. Lagi rin po kasi namin sinasabi na walang ibang pinakang magmamalasakit po sa growth ng negosyo nyo kundi kayong mismong mga nandiyan sa loob. Kaya, pwede rin po na ang best arrangement sa inyo, i-outsource nyo po yung strategy and foundational tools sa isang expert and trusted marketing services provider, but at the same time, eventually, pwede rin po kayong magkaroon ng in-house personnel to handle the influx of inquiries and engagement na makikreate ng inyong marketing department na outsourced. And that's our answer for today's video. Follow us for more.